Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon at sa bagyo na ating minomonitor. Lumakas pa si Typhoon Rolly at ngayon nga ay taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 140 kilometers per hour near the center at ang kanyang gustiness o pagbugso ay nasa 170 kilometers per hour na. So in the past 24 hours ay rapid intensification po ang nangyari dito sa bagyo. Kahapong umaga ay nasa severe tropical storm category ito at naging typhoon ito kagabi lamang at dumagdag pa ang kanyang lakas ngayong umaga na umabot na nga sa 140 kilometers per hour. Ang babantayan ho natin ito at imomonitor lalo dahil inaasahan natin sa mga susunod na oras at araw ay patuloy pa rin ho ang paglakas nitong bagyo. Dahil sa ngayon kung makikita ho natin may kalayuan pa itong bagyo, may distansya pa ito sa lupa, so meron pa siyang sapat na oras para po makahigop o makaipon ng lakas at lalong-lalo na dahil favorable ho ang kanyang environmental condition for intensification. Medyo mainit ho yung dagat malapit sa bansa kung kaya't mas lalo pong malaki ang posibilidad na lumakas pa ang bagyo habang tinatahak niya ho ang Philippine Sea. Sa ngayon, ang kanyang lokasyon ay nasa 1,185 kilometers silangan ng Central Luzon at ang kanyang movement o kilos ay pakanluran po ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin nyo ho ay medyo hindi ganoon kalaki o medyo kumpara sa ibang mga bagyo o kumpara sa ibang typhoon na dumadaan sa ating bansa, ay mas maliit ito ang diametro niya ng bahagya, nasa 360 kilometers ang kanyang diametro sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw, inaasahan nating bahagyang lalaki pa ho ito dahil nga lalong-lalo na nga, inaasahan pa natin ang kanyang paglakas. Silipin naman natin ang track na ipinalabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ho ng umaga. At kung mapapansin ho natin, narito ang kanyang initial position at in the next 2 days, ang kanyang forecast ay patimog kanluran ng direksyon nito. So medyo bababa po ito, medyo susubsub ho ito ng bahagya patungo ho malapit sa karagatan ho ng Bicol region. Kung makikita natin dito sa track, kung hindi man ho direktang daanan ng sentro mismo o ng mata mismo ng bagyo ang Kabikulan, ay hagip pa rin ho ito ng diametro. Kung kaya't hagip ng diametro ng bagyo, kung kaya't meron pa rin inaasahang malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan sa Kabikulan kung ito po ang pagbabasehan nating track. At meron din ho tayong mapapansin na sa hilagang parte ng Camarines Provinces ay meron po tayong mga isla dyan. Posible din ho yung daanan at yung tinatawag nating direct hit. Yung eye wall ay posibleng daanan ho yan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda talaga ang ating iminumungkahi sa ating mga kababayan doon. And then eventually, sa ating forecast, saka ho ito mag-establish ng westward o west-northwestward movement. At inaasahan natin, posible po itong tumungo sa pagitan ng Central Luzon, sa pagitan ng Central Luzon at ng Quezon area. Base na rin ho dito sa forecast ho natin, posible po ng mamayang hapon o gabi ay magtaas na ho tayo ng signal sa ilang bahagi ng Kabikulan bilang hudya to at para makapaghanda rin ho ang ating mga kababayan doon. Lalong-lalo na rin ho dito sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, particular sa Quezon Province, posible na rin ho magtaas ng signal sa mga susunod na oras at araw. Kaya't magantabay ho tayo sa mga updates ng Pag-asa. At paalala lamang ho natin, posible pa pong may bahagyang pagbabago pa sa track sa mga susunod na araw dahil malayo pa ang bagyo. Kung mapapansin natin, halos kakalagpas niya lang ho sa boundary nito sa PAR at meron pa tayong 2 hanggang sa 3 araw pa bago po ang kanyang landfall. Kaya constant monitoring pa rin ang ating ina-advise sa ating mga kababayan. Bukas ng umaga, inaasahan natin ang sentro nito ay nasa layo na po ng 895 kilometers silangan ng Baler Aurora. So ito po yan in the next 24 hours. And then after 48 hours, posible na ang sentro nito, ang mata nito ay nasa layo na po ng 445 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. And then after 76 hours ay nasa 75 kilometers na po ito hilagang kanluran ng Infanta, Quezon. Sa Tuesday morning, posible na ang mata nito ay nakalabas na ng landmass, nasa 390 kilometers kanluran
ng Dagupan City, and then eventually, after 5 days, posible po na nasa labas na ang mata nito, nasa labas na ng ating area of responsibility. So kung mapapansin ho natin, in the next 4 days, malaki ang tsansa, nasa loob pa rin yan ng ating area of responsibility. At ang pinaka-crucial point po, lalong-lalo na, ay yung Sunday afternoon to evening hanggang Monday. Buong araw po ng Monday kung saan ay inaasahan nating mananalasa at dadaan ho itong bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. Para din ho sa karagdagan nating impormasyon at para din rin ho sa kaalaman nating mga kababayan, dahil nga po continuous ang pag-intensify o paglakas nitong bagyo, posible pong abutin nito ang 165 to 185 km per hour na lakas ng hangin. So, nasa middle to upper limit ho yan ng pagiging typhoon category. At pag nag-continuous po ito, ibig sabihin po, ito po ay during peak. Kumbaga, yun yung pinakamalakas na oras o time ng bagyo. After peak po kasi, usually, ang mga bagyo, ang mga typhoon, after its peak, kumbaga, pag narating nyo na yung pinakamalakas niya ng pwedeng makuha, ay eventually ho ay humihina na ho ito ng paunti-unti. So sa ngayon ay wala po itong tropical cyclone wind signal o wala pang signal sa anong bahagi ng ating kalupaan, pero nabanggit ko nga po, mamayang hapon o gabi, posible na po magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Kapikulan. And sa ngayon ho, yung ating tropical cyclone wind signal number 3 ay malaki ang tsansa, lalong-lalo na sa mga dadaanan nitong bagyo. Sa mga susunod na araw ho yan, at hindi natin inaalis ang tsansa. Hindi natin naro-roll out na maaaring magkaroon ho ng signal number 4 sa ilang bahagi ng mga areas na dadaanan nito, lalong-lalo na ho yung unang tatamaan. Kung kaya't continuous monitoring ho, magantabay pa rin ho tayo sa mga updates ng Pag-asa sa mga susunod na oras at araw. Para sa ating pagtayang panahon, for today, magiging maulap ang Cagayan kasama ng Batanes dahil pa rin ho yan sa northeasterly surface wind flow. May mga pagulan at pagkidlat pagkulog na inaasahan. Samantala, sa natitirang bahagi naman ho ng Luzon landmass, particular sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap tayo. Pero sa Bicol ho, sa Bicol region, inaasahan na rin ho natin unti-unti na rin makakaranas ng mga pag-ulan at mga paminsan-minsang pagkidlat pagkulog doon dahil na rin sa trough o yung extension nitong si Bagyong Rolly. Samantala sa buong Kabisayaan, sa Northern Mindanao at sa Caraga region, magiging maulap din ho ang araw na ito na may mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil pa rin yan sa trough o extension ni Typhoon Rolly. At ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, generally yun ho yung maganda ang panahon. Walang inaasahang malawakang pagulan, liban na lamang sa mga localized thunderstorms. At 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahan sa Cagayan de Oro, 25 to 31 sa Cebu, 24 to 33 sa Davao, at 24 to 31 degrees Celsius sa Tacloban City. Paalala natin sa ating mga kababayang mga ngisda, nakataas ang ating gale warning ngayon sa Batanes, Cagayan, kasama na dyan ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Aurora, Eastern Coast ng Quezon including Polillo Island, Northern Coast ng Camarines Provinces, Northern and Eastern Coast of Albay. Kung kaya sa ngayon pa lamang, hindi na po papayagan ang maliliit, lalong-lalo ang maliliit na sasakyang pandagat dahil po delikado ng pumalaot. Dahil na nga po, inaasahan natin ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng ating karagatan. Bunsod pa rin ho yan ng northeasterly surface wind flow at ng paparating ho na bagyong si Rolly. At para din ho sa ating kalaman, meron pa pong isang bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na ngayon ay nasa tropical storm category na at pinangalanan ho ito ng Japan Meteorological Agency na si Atsani. Ang kanyang international name ay si Atsani. Nasa labas yan ng ating PAR. Ang kanyang layo sa ngayon ay nasa 2,320 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ngayon, ang kanyang lakas ng hangin ay umaabot sa 65 kilometers per hour near the center. Ang pagbugso niya ay 80 kilometers per hour at kumikilos pa
kumikilos yan pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang nakikita nating senaryo dito, posible pong pumasok ito ng ating PAR by Sunday or Monday. Kaya nga lamang, hindi na natin ito in-expect sa ngayon na magbibigay pa o magdudulot ng inclement weather sa anumang bahagi ng ating bansa. And once it's inside the PAR, papangalanan ho natin yung si Bagyong Shawnee. Magantabi pa rin ho tayo sa mga updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Para naman sa ating weather outlook dito sa Metro Manila buong weekend. Bali bukas, maganda pa rin ang panahon dito ang inaasahan sa Kamaynilaan. Pero pagdating ho ng Sunday, posible na po ang mga pag-ulan, lalong-lalo na at may kasama ho na pamisa-misa pagbugso ng hangin, dala na nga ho o epekto na rin ni Typhoon Rolly. Lalong-lalo na sa Monday, inaasahan natin maulan dito at may mga pagbugso po ng hangin. May signal ho na inaasahan dyan na itataas sa Kamaynilaan. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasang magiging agwat ng ating temperatura in the next 3 days. Samantalang sa Baguio City naman, bukas ay maganda pa rin ang panahon, pero sa Sunday, magsisimula na rin ho ang mga pag-ulan at magsisimula ng maranasan ng hazard na dulot nga po ni Typhoon Rolly, habang sa Monday naman ay maulap ang papawari na may mga pag-ulan at pagkidlat pagpulog. Sa Legazpi City, bukas ho ay maulap pa rin ang ating papawirin. So, magkukontinue na or magpapersist na po ang mga pag-ulan doon. Simula mamayang hapon hanggang bukas, may mga inaasahan na tayong mangilang-ilang pag-ulan. Pero pagdating ng Sunday, isa po ito sa crucial time or crucial point kung saan ay inaasahan na po talaga ang possible na makulimlim, malakas na mga pag-ulan at may mga pagbugso-bugso ng hangin na dulot nga po ni Typhoon Rolly. Sa Monday naman ay maulap ang papawirin at may mga pag-ulan pa rin kahit napapalayo na po ang bagyo sa lugar na ito. Sa Metro Cebu naman, Saturday and Sunday, maulap. Generally, maulap po doon. Hindi man ho ganon kalakas ang hangin pero inaasahan nating magiging maulan pa rin sa Metro Cebu ngayong weekend, habang sa Monday ho ay generally good weather na. Improved weather na ang inaasahan sa Metro Cebu. Finally, sa Metro Davao, magandang balita sa ating mga kababayan doon. In the next 3 days, halos bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating papawirin at walang inaasahang gaanong mga pagulan, liban na lamang sa mga thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Ang sunrise natin for today is 5:51 in the morning at inaasahan ng sunset o paglubog ng araw sa kitap na alas 5:28 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.